Hi guys! Magandang umaga! Welcome back po dito sa Gandara Asari Channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyong kachismos ang Kim Pao, wala na pong iba. Ang lokaret na si Gandara Asari upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paula Avellino. And para po sa umagang ito, ang tatalakayin natin at pag-uusapan ay patungkol dito sa malaking revelasyon na inyo pong malalaman ng mga kakimpaw, kung saan ay talaga naman po ikagugulat ninyo mga kakipi. Nako, matindi to. Kaya naman tumutok lang po kayo hanggang dulo ng ating update at pag-uusapan nga natin yan. Pero bago po tayo magsimula, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo nating subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para mag-updated kayo sa susunod nating mga chika. Maraming salamat! And ngayon naman dumako po tayo sa pagbabasa ng comment ng ating mga subscribers tungkol po sa mga previous update kay Kim and Paula Avellino bilang pasasalamat sa walang sawang pagsuporta at pagtutok sa atin pong mga balita araw-araw. So, ang comment na napili natin for today ay mula po kay Miss Norma Dayag. Magandang araw, Madam Norma, at shout out. Sabi niya, truly Gandara, good PM. Kimi is present in Showtime. Gandara, itong vlogger na si Martin Machika ay nag-vlogs na hindi pa umamin si Pao sa relasyon nilang dalawa ay nagpabuntis na. Ako, nakakaloka naman. Nagpabuntis na si Paolo, hindi pa umaamin, nagpabuntis. Nakakaloka naman siya, Madam. Hindi para umaamin si Paolo, pero nagpabuntis na. Natawa naman ako doon. You made my day. Nakakaloka. Kaya Gandara, inis na inis ako dito sa Martin Machika. Ayon pa sa kanya ay mas sikat daw si Econin. Ang Econin kaysa KP. Ha? Gulat ako dito sa vlogs ni Martin Machika, sa vlogs niya. Nakakahiya siya. She is putting her idol into shame. Kaya magising na kayo mga bashers, accept the facts that your ipinagmamalaking artista ay kumukutitap yung career nilang dalawa. Kaya ikaw Martin Machika, ipagdasal mo na rin silang dalawa na sangat ang career nilang dalawa at may mga seniors na ipinagdarasal silang dalawa. God bless KP and keep them safe in all their ganap. To God be the highest glory now and forever. Nakakaloka naman po yung masikat yung idol nila kaysa sa Kim Pao. Totoo talaga. Sino ba ang may international award ngayon? Sino ba ang best global artist? Sino ba ang most outstanding Asian star 2026? Di ba si Kim and Paolo? Sila ba meron nun? Wala, di ba? Naku, nakakaloka. Pinoprovoke na naman nila tayo. Kaya eto, sarap manupalpal. Talaga bang isasabay nila ang kanila pong pang-provoke sa pagkapanalo ni Kim and Paolo ng international award? Humihinga pa ba sila? Kasi parang hindi na po gumagana yung isip, parang kinakalawang na kailangan ng tornilyuhin kasi maluwag na mga kakimpaw. Nakakaloka, no? Sasabay pa talaga nila kung kailan nanalo si Kim and Paolo. Di parang wala silang isip noon. Hindi pala sikat kaya pala internationally super sikat ang Kim Pao. Kaya pala nakapagpapuno ng concert abroad. Kaya pala dinumog ng mga tao. Kaya pala kahit saan magpunta ay may nagpapapicture na foreigner sa kanila. Ganun sila kasikat talaga mga ka-Kim Pao. Kaya pala sunod-sunod yung projects after project. Katapos lang ng The Alibay, meron na agad Kopino. Hindi pa nagagawang Kopino, meron na agad sumingit na movie. Diba? Yan bang hindi sikat? Naku, hindi mag-aaksaya ang mga producers ng pera nila kung hindi po sila kikita sa Kim Pao. Diba? Kaya pala, kasama sa ASAP Australia kasi nga, nanalo ang demand ng publiko.
Oh, ha, siya, sige na, Kim Pao na ang laos, yun yung gusto nilang marinig, di ba? Anyway, dumako naman po tayo dito sa isang post kung saan sabi, simula daw po nang magsama sa proyekto si Kim at saka si Paolo at mag-team up, wala na daw pong na-link na kung sino man pong aktor o actress sa isa't isa. Kaya ibig daw bang sabihin ito, sila na talaga? Mula sa post ni Showbiz Buzz, simula nang magsama sa proyekto at maging team up, si Kim Chiu at Paolo Avellino kapansin-pansin na wala ng ibang aktor o actress ang naiuugnay sa kanilang dalawa. Dahil dito lalo tuloy kinikilig ang mga Kim Pao fans at napapaisip kung sila na nga ba talaga ang perfect match na matagal nang hinihintay ng marami. From on-screen chemistry hanggang sa kanilang samahan sa labas ng set, hindi may kakailang ibang klase ang koneksyon ng dalawa. Pero syempre, sila lang ang makakapagsabi kung hanggang team up lang ba ito o may mas malalim pang namamagitan. Alam niyo tungkol dito sa katanungan na kung sila na nga ba talaga ang perfect match? Hindi pa ba napapatunayan ni Kim and Paolo yan? Kaya nga kaliwat kanan ng award nila Kim and Paolo, diba? Kasi nga perfect match silang dalawa. Kaya nga nakapagpapuno ng world tour show, diba? Kasi nga perfect match ang dalawa. So, hindi na po hinihintay dahil dumating na ang perfect match, mga kakipi. Yung pag-amin na lang siguro sa publiko, yun na lang ang kulang, mga kakimpaw. Pero pag-amin sa mga fans, nakapag-amin na po at nakapaglantad na si Kim and Paolo. Sa publiko na lang po ang wala, mga kakimpaw. And tungkol naman sa wala pong nalilink, actually meron. Pero ang naglilink lang sa kanila mga bashers, nililink kay ganito si Pao, nililink si Kim kay ganito, yun lang. Pero yung sabihin mong nagwa-viral talaga, na pinag-uusapan ng buong Pilipinas, mga kakimpa, walang ganon. Walang isyong ganon si Kim and Paolo kasi they are loyal sa isa't isa, mga kakipi. Mga bashes lang talaga ang gumagawa ng issue pero one day lang po ang issue nila patay na. Kasi walang katotohanan. Mga mema na lang talaga sila trying hard. Lahat ng paraan na pwede nilang maisip, mga kakimpaw, parang papabagsak si Kim and Paolo, ginagawa nila. Pero wala lang, isang araw lang yung issue, wala na, tapos na. The end na. Hindi po sila nagtatagumpay, mga kakimpaw. Isa lang din talagang ibig sabihin, real na real si Kim and Paolo. Wala nang nagtatangkang manligaw kay Kim at wala nang nagtatangkang pumulupot kay Paolo Avellino. Kasi alam ng lahat na pagmamayari na nila ang puso ng isa't isa. Uy, grabihan. Anyway, nakalagay pa dito, guys, from work partners to something real. Kim Pao is real. Ito pa, simula sa proyekto. Nagsama sina Kim Chiu at Paolo Avellino sa kanilang proyekto na linlang noong 2023. Team up na minamahal. Dahil sa kanilang tunay na koneksyon, sila ang pinaking ang nakasulat love team na sinuportahan ng maraming fans. Sila na talaga? Ayon sa marami, ang kilos, titigan at pagpapakita nila sa isa't isa ay hindi na basta love team lang. Lumalakas ang chemistry. Habang tumatagal, mas tumitibay ang kanilang samahan sa loob at labas ng set. Wala nang nalilink. Kamula noon, wala nang ibang aktor o aktres ang nalilink sa kanilang dalawa. Patuloy na sinusuportahan. Hanggang ngayon, patuloy na sinusuportahan ng Kim Pao fans ang kanilang tambalan at tunay na koneksyon. And kita nyo naman, diba, na dala na po natin sa SDA si Paolo Avellino and nagwagi na rin po si Kim sa Best Global Star dahil po sa suporta, patuloy na suporta ng Kim Pao fans at Kimers and of course Paolo Avellino Global sa kanilang tambalan.
Samantala, dumako naman po tayo dito sa pinakasentro ng ating update ngayong umagang ito. Sabi dito, kaloka, malamang bukas topic namin sa office. Bukas about sa buntis issue ni Kimi Shu. Kasi naman sa Blue App, puro news ay buntis issue. Tapos meron pang pa-blind item. Pero maraming kinilig kasi grabe din lakas ng visuals nila kapag pinagsama, and very charming and so cute pa. Hashtag Kim Pao. Naku, wala na nga pong ibang usapan ngayon kundi ang buntis issue na yan. Mga kakipi na hindi po matapos-tapos, kaya malamang ito na rin hanggang trabaho. Ito na po ang pinag-uusapan mga kakimpaw. Pero alam niyo po ba, mayroong isang comment doon na nakapagpahook sa akin. Sabi dito, yung pa-blind item hindi si Kimi, si Sarah Geronimo yun. And dahil mga kakimpaw, tayo po'y dakilang marites. Grabe mga kakipi, no? Hindi ko akalain. Iba daw yung nasa blind item. Wala naman ako nakikitang buntis na si Sarah Geronimo. Kaya tayo na pa, napamarites mga kakimpaw. Kung may chika na nga ba ng pagbubuntis ni Sarah ngayon. At eto nga, meron tayong nabasa mga kakimpaw na buntis issue din sa kanya. So, baka ito yung sinasabi na hindi si Kim kundi si Sarah. Sarah Geronimo buntis na sa first baby nila ng asawa na si Matteo Guidicelli. So, bagong post lang to mga kakimpaw, and ayun nga, gulat ako. So, di nga kaya ito yung laman ng blind item, pero sabi actress host, actress singer naman po si Sarah at saka judge at the same time. Di naman na host. So, bukod pa, siguro yung chika na buntis siya doon sa blind item na kumakalat. Sabi dito, Sarah Geronimo, buntis na sa first baby nila ng asawa na si Matteo Guidicelli. At saka wala pang anak si Matteo, di ba? Yan sabi sa blind item, again. Father again. Si Pao naman po yung may anak na at magkakanak ulit kung sakaling totoo. Marami ang nananalangin na sana ay buntis na talaga ang actress singer. Actress singer to na si Sarah Geronimo sa first baby nila ng kanyang husband na si Matteo Guidicelli. Sa latest photo kasi ni Sarah, napansin ng ilang netizens na nagpagupit siya ng short hair at tila napansin din nilang lumaki raw ang tiyan nito. Haka-haka naman ang ilan na mukhang buntis na si Sarah Geronimo at maaari nasa 3 buwan na raw ito. Madalas na rin daw kasing nakikitang nagsusuot si Sarah Chi ng maluluwag na damit at napansin din ng ilang netizens na tila nadagdagan siya ng timbang dahil sa pagtaba ng mukha nito. Samantala, hiling naman ng maraming fans na si Sarah Geronimo na sana ay pagkalooban na sila ng Panginoon ng isang anak dahil matagal na nilang hinihiling na asawang si Matteo Guidicelli na magkaroon ng sariling baby. So, anong palagay niyo mga kakimpaw? Si Sarah nga po ba't hindi si Kim ang nasa blind item? Mga kakipi, may iba pa bang blind item na lumabas? Sa ngayon, ito pa lang po nababasa ko kasi yung magiging tatay na ulit, yung lihim ang relasyon at nililihim muna ang tungkol sa balitang to. Tapos, nagpaplano ng magpakasal. Di ba kasal na nga yung dalawa? Kasal na si Matteo at saka si Sarah sa blind item, nagpaplano pa lang magpakasal bago pa lumabas ang little blessings nila. Tapos, ano pa ba ang dun? Clue. Ang clue na nabasa natin ay my love here will stay and will never disappear. Parang gano'n, no, mga kakimpaw? Parang connected siya sa my love will make you disappear nila Kim and Paolo. So kayo, ano po inyong say tungkol doon? Comment down below lang po. Dito lang muna nating update. Maraming salamat po sa pakikinig. Kita kasi po muli sa susunod natin chika. Maraming salamat at ingat po palagi.